tantanan yung issue na yan. Kasi alam nyo, dinadivert o hindi spin ni Marcos yung issue na yan. Bakit? Alam mo, basahin nyo po ito. Napakaganda nitong article na to. Ayan, yan. Itong article ni Rigoberto Tiglao. Ang ganda na po ng article na yan. At isa sa mga sinabi niya dyan, ano yun na natin, isa-summarize natin sa Tagalog. Ang sinasabi niya dyan ay tila merong propagandang ginagawa si Marcos para pagtakpan yung talagang problema. Parang ginagamit umano ni Marcos at ng kanyang media ang issue para ipakita niya na siya ay lumalaban sa katiwalian habang ipinapakalat ang imahe ng isang anti-corruption crusader. Kunwari yun daw. Crusader daw siya. Ayon sa tala, umabot sa 808 billion ang nagasto sa mga flood control project mula ng simula ng administrasyon ni Marcos. Yan yung sinasabi natin di ba? Parang bang naglolokohan ba tayo? 800 billion ang flood control project mula simula ng administrasyon hanggang ngayong taon. Halos doble kumpara sa 372 billion nung nakaraang 4 na taon ni Pangulong Duterte. Mantakin mo. Ang lupit mo talaga, Marcos. Iba ka. Nakasaad din sa ilang proyekto ay umani ghost o bugbog. Sariling proyekto, walang aktual na ginawa. At may kontratista, ito malupit, na malapit sa Partido Federal ng Pilipinas na partido ni Marcos. Naku po. Sino yun? Walang iba kung hindi si Sara Diskaya, isang kilalang kontratista na magmay-ari ng 40 luxury cars. Baka naman. De biro lang ha. At kabilang sa pinaka malaking kontratista. Ano ba ang kinaugnayan ni Sara Diskaya dun sa federal? Pag i-google ninyo, lumalabas na yung asawa niya ay sumanib sa Partido Federal. Naku po, malupit talaga. Ewan ko. Ewan ko kung totoo yan, ha? Sinasabi lang dito yan, ayon sa tala, at ito pa pala, nabanggit din. Eto ha, si Elizalde. Naku po, patay tayo dyan. Na naman yung pangalan. Hindi na nawala yung pangalan na yun, Malapit kay House Speaker Romualdez ay may kaugnayan sa Sunwest Construction. Naku po. Again, I am just reading the article of Roberto Tiglao. Ibig sabihin, siya po nagsabi nito. Mga abogado dyan. Nandyan na naman kayo, nakabantay. Masamang halimbawa rin ng isang proyekto sa Cannon Road. Di ba alam niyo yung Cannon Road? Pagpakit kayo ng Baguio, sa kanan yun Cannon. Cannon Road. Anak ng bebe. Ay nako, joke lang. Gago! Cannon, kaliwa isa, di ba? Cannon, kaliwa. Yun. Gago! Ayon kay Marcos, walang silbing pagpapatayo dito imbes na makaiwas sa rockfall. Ang kontraktor ay itinalaga na dating itinatagalog ng dating kongresistang Francis Cuyo na kabilang din sa Partido Federal. Gago! Ang gulo nito Ibig sabihin, yung dating kongresista na may pasimuno nung di umanong proyekto, siguro ito, ewan ko kung ito yung rock netting na sinasabi, na umabot ng 260 million, na isa rin Partido Federal. Ano yun? Ang Partido Federal po kasi yan po ang partido ni Marcos. Ayon din kay Tiglao, ang postura ni Marcos na parang bumabagsak sa mga kontraktor ay katulad ng isang general na nagpapatay sa mga sundalo pero pagkatapos ay giniit na inosente siya at nangakong imbestigahan ng issue.
Ganun daw ang sabi ni Tiglao. Tinatawag niya itong isang PR project pagkatapos na malawakang pagbaha sa pagbubunyi sa 2024 SONA dahil sa 5,500 flood control project. Nagsimula ng ilunsad ang online listing ng DPWH at proyekto at kontratista, ngunit hindi ito naglalaman ng impormasyon tungkol sa pagmamayari ng kumpanya na bahagi ng requirement ng DPWH. Nako. Grabe, alam nyo, basahin nyo po ito. Napakahaba at actually may suggestion pa nga si dito si Tiglao na maaring gawin ni Pangulo para tanggalin si Secretary Bonoan, i-active ang investigation body tulad ng NBI para tuklasin ang ghost project, iutos sa BIR na imbestigahan ng tax liability ng mga kontratista, magtatag ng isang task force via executive order. Alam mo, kaya tama yung sinasabi ni Mayor Baste na ito ay isang PR stunt lang. Kasi marami siyang pwedeng gawin Paulit-ulit na natin sinasabi yan Malaki problema. Ang pinupuntirya mo, Marcos, yung kontraktor. Mali pa nga yung pinupuntirya mo dahil sa dami-dami ng kontraktor, may tama pa rin sa'yo. Alam mo yun? So, ibig lamang pong sabihin, wag puro daldal na kontraktor ang sisihin. May pwede kang gawin. Tanggalin si secretary para talaga maayos ang investigasyon. I-activate mo yung mga investigating body tulad ng NBI. BIR, imbestigahan ng tax liability ng mga kontratista kasi mantakin mo nakakabili ng 40 luxury cars. Magkano kaya binabayad na tax niyan? Di ba? Kung talagang seryoso ka. PR stunt lang yan. Di ba? Magtatag ng isang task force via executive order. Para tutukan ng paglinis ng katiwala. Hindi kasi kung hindi sana tinanggal ni Marcos yung PACC, di sana yan ang active na nag-iimbestiga. Tinanggal yan. Kauna-una ang pag-upo niya. Kauna-una niyang order. Tinanggal niya yan Yung ni Greco Di ba? Marami pa pong pag binasa niya, marami kayong maiintindihan at mapakaganda ng article na yan ni Bob. Bakit ba? Ano bang problema? Ito may isa akong papakita sa inyo ito. Panoorin niyo to. Mani ng batikos ang viral video ni Samar Governor Shari Antan na sumasayaw habang pinapaulanan ng pera. Kasabay nito, lumutang pang iba't ibang resibo ng umano'y marangyang pamumuhay ng mga opisyal na inuugnay sa maanumalyang flood control projects. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Kasabay ng pagputok sa umano'y mga anomalya sa iba't ibang flood control projects sa bansa, ang paglutang ng mga pangalang idinadawit sa kontrobersya. Kabilang dito ang DPWH First District Engineer sa Bulacan, sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Si Alcantara ay former district engineer ng ahensya, habang humalili naman sa kanya ang bagong talaga na si Hernandez. Napabalitang na-relieve at naka-floating status ngayon ang dalawa matapos ang investigasyon sa ghost project sa lalawigan na matatagpuan lang daw sa distritong hawak nila. Ngayon, nasa hot seat ang dalawa dahil usap-usapan sa social media ang tila maluhong pamumuhay nila kahit nasa salary grade 19 to 25 lang daw ang usual na sahod ng isang district engineer. Sa isang larawan, makikitang suot ni Hernandez ang isang Louis Vuitton quilted button-up shirt na nagkakahalagang 96,700 pesos. Nakitaan din siyang suot ang isang Audemars Piguet wristwatch na nasa mahigit 2 million pesos ang halaga. Si Alcantara naman nahuli sa isang larawan na suot ang isang Louis Vuitton Rivoli sneaker na nasa $1,258 ang presyo. May isang larawan din siya na suot niya ang isang Patek Philippe Nautilus watch worth 11 million pesos. Pero hindi lang ang mga engineer ang kino-call out ngayon sa social media. Kasama na rin ang mga contractor at local officials na hindi nakaligtas sa pamumuna ng publiko. Isang video ni Samar Governor Shari Antan ang kumakalat ngayon sa social media kung saan makikita nagsasayaw siya habang Wait. Baka ma-copyright tayo dyan sa part na yan May audio
videos sa Samar Center Ayan na. Basta, ano lang natin. ito ng maraming netizen at tinawag pang flood control gala. Grabe. Binigyan ng isa, wala ito sa lugar dahil napakaraming substandard na proyekto sa lugar at naghihirap na ang mga kababayan. Pero giit ni Tan, tradisyon lang daw nila ito sa probinsya. Sa text message sa Flood control gala. Ang lupit, ano? Billionario News Channel, pinaliwanag ng gobernador na napupunta rin daw ang pera sa simbahan at mga barangay project. Kaya nakakalungkot anya ang pagtuligsa ng ilan sa kanilang tradisyon. Kabilang si Tan sa ruling political clan ng probinsya na ngayon ay nauugnay sa ilang mga proyekto ng JFR Construction Incorporated. Nakapagtala ito ng 18 flood control contracts worth 856 million mula 2022 hanggang 2024, ayon sa sumbong sa Pangulo Portal. Isa naman ang Eastern Visayas sa mga flood-prone areas sa bansa. Kaya base rin sa sumbong sa Pangulo website, hindi bababa sa 100 ang recorded flood control projects sa rehiyon. Marami sa mga ito, lalo na sa Leyte, Sunwest ang contractor. Sunwest? Naku po, parang sounds family ah. Isa ang Sunwest sa top 15 contractors na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects sa Pinakamaraming flood control project. bansa. Ang co-founder nito, si Ako Bicol Party List Naku po! Representative Zaldico. Nabanggit na naman ng pangalan mo. Lagi na lang nababanggit ang pangalan ni Saldico. Alam mo, Saldico, sumagot ka na sa media. Nakailang banggit ng media sa pangalan mo. Sagot na. Ang tagal-tagal na, ha? Wala ka pang sagot hanggang ngayon. Tinatanong ka ni Tiangco. Ngayon, ito na naman yung pangalan mo. May madadamay pang iba, tingnan mo. Kaya usap-usapan na rin ngayon ang umano'y lavish lifestyle ng mga kapamilya nito. Nako, kapamilya naman niya, lavish. Nako, ito. Sa Instagram ng kanyang pamangkin na si Claudine Ko, makikita ang travels at vlogs ng dalaga sa iba't ibang bansa. Kita rin sa isang TikTok video na galing sa vlog ni Claudine ang pagsakay ng kanyang pamilya sa isang private plane. Naku po, patay tayo dyan. Pamangkin. Agoy. Hindi ako nagsabi nito, ha, Zaldico. Sabi ko sa'yo, karma is real. Di ba? Kasi ikaw eh. Bukod pa sa Sunwest, hawak din ng pamilya Ko ang isang aircraft leasing business at nakapagtala rin sila ng 5 billion peso capital. Pati ba naman yun? Lahat na lang talaga, ha? Lagi na lang nababanggit pangalan mo. Bakit gayon? Ikaw din daw, kayo din daw, kamag-anak mo din daw to. Pagmamay-ari naman ng kapatid ni Zaldi Ko na si Christopher Ko ang High Tone Construction and Development Corp. Kapatid naman ngayon. Kanina ka... Anak ng wewe talaga. Anak ka ng wewe, Nakasama rin sa top 15 contractors na isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa agenda, Joan Ay, nako. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit
di piling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan